How to avail pag sinag-place ng NAI Cavite, Bulacan, or Laguna. Gawan ko na kayo ng video para mabilis nyo pong maunawaan at mabilis nyo pong ma-fill outan itong form. I-orient ko na kayo dito. First hand po, unahin natin ang qualifications nyo para makapag-avail. Kasi pag pasok kayo sa mga requirements, yun, pwede kayo makapag-avail ng sarili nyong bahay na walang down payment, walang reservation, walang equity. Pag sinag-place ng NAI Cavite is East po ang tawag. May available kaming 20 units. Pag nag-reserve ka, on the day of your tripping schedule, pwede ka na mag-reserve, pwede ka na makapili ng units. Ayun, mga September, October, loan doc signing. Early next year po, turnover na po yan. Or, kung sinasabi ko baga po lagi sa vlog ko, kung sinasabi ko pong sa investment, bago ma-loan takeout, pwede ka na mag-posting, maghanap ka na ng gustong umupa. Pwede na pong mag-start. Sabihan mo, marireceive ang susi kapag may schedule ka na. Para yung pangalawang hulog ng pag-ibig, galing na po sa hulog nung mag-uupa ng bahay mo. Yan yung sinasabi nating investment side. So, let's start. Ito muna is sa locally employed. Sa locally employed, kailangan mo ng latest original COEC, Certificate of Employment with Compensation or Salary. Kung system generated yan, dapat po 2022, madalas may stamp po yan. Ang compensation po is yung sahod, sinasabi yung buong kalahatan ng isang taon or pwede namang monthly. Halimbawa, 27 per month, ganyan. Maganda po yun. Work mo, position mo, complete date kailan ka na-hired, complete date kailan na-issued para alam natin kung latest. Company business address, company email address, and complete address nung lahat po ng details about our employer. Latest ESAB, ito yung computation ng contribution mo. Nakukuha sa pag-ibig yan. Pati itong MDF, pareho sa pag-ibig. To government ID with 3 specimen signature. Basta po lahat ng standard natin sa requirements, colored po ang pagkaka-Xerox. Back to back po ang mga ID, 3 perma sa baba, per bond paper. Isa-isang bond paper, front, back, 3 perma. Yung ibang ID mo sa ibang bond paper, para wag na ipapaulit. Birth certificate kung single. Kung kasal naman, marriage contract. Dapat naka-PSA na. 2 valid ID ng asawa with 3 specimen signature. Ganon din colored, Xerox, front, back, 3 perma. Sa sunod na bond paper, ganon din. Front, back, 3 perma. Colored po, saka clear po ang pagkaka-Xerox. Xerox po ha, hindi scanned. TIN ID, ganon din. Front, back, 3 perma. Pati yung company ID, front, back, 3 perma. Basically, kapag employed ka, mabilis mo lang itong magagawa. Within 10 days, kayang-kaya mo itong makumpleto. Ito namang MDF, Members Data Form or Loyalty Card Plus, MDF must be employed. If married, dapat ang marital status mo is nakapa-change status ka na. Pagpunta mo ng pag-ibig, magkasabay yan. ESAB at MDF, Members Data Form. Dito kasi nakalagay kung employed ka, sino ang employer mo, anong address ng employer mo. Pati dito, dapat in sync yan sila. Halimbawa, ngayon, nagtrabaho ka sa Greenwich. Pero, 3 years ago, nasa McDonald's ka. Dapat, ang makita dito, ang naghuhulog ng pag-ibig mo, yung recent employer, yung pinaka-employer mo at the moment. Para, tumugma siya sa latest original COE. Halimbawa, si Greenwich ngayon, dapat si Greenwich ang COE mo, ang employer mo, siya naghuhulog ng ESAB, at siya din ang nasa members data file. Kung kasal ka na, pa-change mo na. Para isahang lakad. Pag alis mo ng pag-ibig, dapat clear na yan. Para wag ka nang bumalik sa'yo ng pamasahe, sa'yo ng oras. 4 pieces ng picture na 1x1 white background. Ito naman, papapicturean mo, wag na wag po sa computer shop kasi glossy yun, nag-fade po yun. Papapalitan po yan ni pag-ibig, so madidelay ka. Any cause ng delay ay nangyayari po dito. Kaya inuutay-utay natin ina-explain para isahang pasa, wala na pong nagkukos ng delay. Kaya hinihimay ko po ang pag-explain ng ating mga requirements. Ang sunod po sa 4 pieces ng picture, yung Meralco bill latest. Okay lang hindi nakapangalan sa'yo, normal po yan. Ngayon, kung nakapangalan yan sa mama mo, okay lang. Kung nangungupahan ka, okay lang. Pumunta ka po sa barangay. Barangay, magpapagawa po ako ng barangay clearance for housing loan purposes. Pangalan ko po ang nakalagay, ang address po, itong nasa Meralco bill na latest na daladala mo. Para parehong-pareho po ang lalabas na address. Okay po. Itong complete filled out na RA, andito yan. Itong health seminar naman, may link na ito. Papanoorin mo lahat ng video, wag mong skip. Pagkatapos po ng mga video, may ipiprint ka pong certification na nag-attend ka. Yan ang mga kailangan. Kapag ikaw naman po ay OFW, ang una-una ko po sa iyo isasabi is kung kaya mo bang pumunta ng embassy, kung nasa ang bansa ka man. Kasi kailangan mo pong copy of latest job contract, at least 2 years
Tapos may embassy seal po yan or consularized. 2 years po, kung magre-renew ka naman, pwede ka makapag-reserve. Pero kung nearly expire na ang yung kontrata, pero i-assure mo ako na makakapag-renew ka, pwede kitang tanggapin. Kasi baka umuwi ka tapos hindi pa to loan take out, sayang po ng effort natin. Ngayon po, may dalawa kang kukunin sa embassy. Itong SPA consularized, para yan sa attorney in fact mo or sa special power of attorney nung taong magpipirma ng para sa'yo. Kasi may mga nakapangalan yan dito. Pangalan mo pero dapat pirma niya. Sino ang ino-authorize mo? Yan, kailangan siya. Mabilis lang naman ang mga requirements kung employed ka talaga sa ibang bansa. Lahat naman mabilis i-provide. Latest ESAV, POP po ang papabanggit mo kasi yung SPA mo, yung attorney in fact, siya po ang maglalakad ng mga requirements mo. Pupunta yan ng Pag-ibig, may dala yan special power of attorney na ino-authorize mo siyang kuhanan ka ng latest ESAV or magbayad on your behalf. Ang sabihin po niya, POP or Pag-ibig Contribution for OFW. Ayan. One government ID na may 3 perma. Para pareho lang, colored, back-to-back, 1 ID per bond paper. Passport copy, ganun din with 3 perma. 2 government ID ng attorney in fact or nung special power of attorney, yung magpipirma para sa'yo, 2 ID niya din. Yan siya ang attorney in fact. SPA consularized, kasama yan ng number 1. Si visa, nasa passport yan. I-picturean mo yung visa and residence ID mo, back-to-back din kung residence ID, back-to-back 3 perma din. Kung visa, nasa passport yan. Overseas employment certificate, madalas ito expired. So, kailangan mo kong i-message kasi kailangan i-check natin kung expired na yung overseas employment certificate mo. During bakasyon lang kasi ito nababago. E-ticket, itong itinerary. Ito yung plane ticket mo kung kailan ka umalis ng bansa para makita yung date, kailan ka lumabas. Exit entry stamp nasa passport. Birth certificate mo, naka-SPA kung single. Kung kasal ka, marriage contract, naka-PSA din. Kung hiwalay, ibang usapan yun, tawagan mo po ako. 2 valid ng spouse with 3 specimen signatures. Lahat ng standard pagdating sa mga ID, back-to-back, clear copy, colored, 3 perma. Standard po yan. Hindi pwedeng pagsamasamahin kasi pag nasaya ang oras nyo, papaulit lang din po. ID, tin ID with 3 original specimen. Para pareho lang. Tin ID, back-to-back, colored, 3 perma. MDF or members data form, must be employed, married. Yan, kailangan pong kuhanin ito ng SPA mo. So, dapat sana, mauna yung SPA form. Ayusin mo to agad, saka itong copy of latest job contract na consularized sa embassy. Para pag nakarating na ng Pilipinas yan, to follow ng kukunin ng SPA mo sa Pag-ibig, itong ESAB, saka itong MDF. Basta pag nakuha mo, ipa-DHL mo agad para ma-receive agad dito. Itong 4 pieces 1 by 1 picture, mag-picture ka sa white background, naka-polo shirt o naka-formal ka, wag lang spaghetti straps ang damit mo. Formal, tapos mag-picture ka, ipadala mo sa sa attorney in fact. Ipa-photocopy niya lang to. Pag pa-recopy siya ng picture, sobrahan niya na at least mga 8 pieces. Meralco bill latest, pareho din. Kung hindi nakapangalan sa iyo, ganun din. Barangay clearance, ito po ang pangalan ni OFW, Cindy Hapil po. Barangay clearance for housing loan purposes po. Ito pong address ang ilalagay, itong nasa Meralco, para pareho. Kasi may nangyayari po, kung ano yung nasa ID, di ba ang nasa ID, Calatagan, Batangas. Pero ang nasa Meralco bill niya pala, Metro Manila lang. So hindi po tali. Ang ilalagay mo po sa mga address mo is yung nasa barangay clearance. Yan din po ang ilalagay mo dito sa mga address, residential address, permanent address. Para na-orient natin kasi para maiwasan po yung delays. Okay po. Complete filled out RA, ito na yan. Help seminar online. Walang kahirap-hirap, mabilis lang yan. Dito i-orient ko na kayo. Ito ay basic information lamang ng taong mag-avail ng loan. Kung sa SPA man, ito, pangalan, first name, middle name, address, barangay, province, status, mobile. Ang pinaka-importante lang dito, cellphone number, email, Pag-ibig number, TIN ID, passport, employer's business name, kung DepEd, saan ang location, ang address ng employer mo. Locally employed, OFW, anong industry? Government employee ba? Magkano ang income? Company phone ID, ilang years nang nagtatrabaho? Position title mo, halimbawa, second year high school teacher 2, ganyan. Company ID, kailangan to kasi nagsi-CIC Pag-ibig. Para i-email ni Pag-ibig, hello DepEd, andyan, totoo bang nagtatrabaho or as teacher si Cindy Hapil, dyan, bla bla. Kailangan mag-email ni Pag-ibig sa ating employer. As well as your spouse kung kasal ka. Lahat ng details. Ngayon, pag single ka, kailangan lagyan mo ng parent, mama or papa. Ito, write down your dependents. Kung single ka, mama, papa. Kapag kasal ka, asawa, anak, anak, anak. Birthday, saka age. Ito, may mga pepirmahan ka.
Pag may asawa, dito naman sa kabila. Pag OFW, Cindy Hapil, pero ang magpapirma kapatid ko kasi wala ako sa Pilipinas. Ito, signature over printed name and full name. Ito naman, pag-ibig housing loan, same details. Ang importante dito, cellphone number, email mo active para ma-reach ka agad. Cellphone number ng employer mo, saka email. Ayan, para ano lang yan, para pareho lang. Address, yan. Employer's email, importante. Position mo or department, DepEd, senior high school teacher 2, ilang years nang nagtatrabaho, 10, mga ganyan. Number of dependents, spouse personal data. 3 character references, mama, papa, kapatid, pwede. Ito, signature over printed name of spouse. Ito, yung principal. Ito naman, basta puro lang yan, pirmahan. Ang iba kasi diyan kami na nag-fill out. Or si developer na. Mabilis lang to, basta hapyawan ko lang kayo para pagpunta nyo dito, alam nyo nang isusulat. TIN ID, taxpayer's name, address, kung single ba, information ng asawa, given na yan, very basic, birthday, telephone number, local address, perma ulit dito. I-guide ko naman kayo, pero ang pagsusulat kasi it takes time. Kung alam mo na siya beforehand, before kang pumunta ng office namin, mas mabilis. Wag lang lalagyan ng date para hindi nyo na uulitin ang pag-fill out ng form. Kasi may mga time na nagla-line up tayo, kami na po maglalagay ng date para pag sinabing push na, latest na date ang ilalagay namin. Buyer's name and signature. Ayan, buyer's name and signature. Sobrang bilis lang, i-guide naman namin kayo. Ayan. Ganun lang. Tapos mga requirements lang. Very easy. Yan. Yun lang. Sobrang bilis. So, i-message mo ko pag gusto mo na mag-reserve kasi madami na akong form na naka-ready. And meron kaming inventory. Pag Sibol, we have 100 units. Pag Sinag Place East, we have 30 units. Yung mga incoming naming inventory, open na naman kami for line-up. We will wait for a while. Nabigyan kami ng bloke. Pero open pa din kami for LOI or line-up. Kaya sana po kung ngayon habang meron kaming units, makapili kayo agad. Yun lamang. Salamat!